Nagtapos ang huling chapter sa pagpapakita sa atin ng creepy na babae na may kausap na nakakatakot na boses na nanggagaling sa isang locker at binigyan daw siya ng kapangyarihan ng boses na ito. Ipinakita din dito ang sandamakmak na maliliit na nilalang na nasa likod ng babae na mukhang konektado sa little old guy na nakita ni Momo sa library. Malalaman na kaya natin kung ano bang meron sa babaeng ito at kung bakit niya sinusubukang hulihin si Momo. Tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 117 na pinamagatang A Suspicious Woman at dito ay makikita natin ang isang flashback ng creepy na babae sa kung paano ito tila invisible para sa ibang tao. At dito ay nababangga-bangga lang siya kapag naglalakad sa hallway. Pagkarating niya naman sa classroom nila, napansin niyang may nakaupo sa kanyang desk. Sinubukan niyang lapitan ang grupo ng babaeng nakaupo dun at may hinahon niyang sinabi na upuan niya ang inuupuan ng isa dito. Gayunpaman, imbis na mag-sorry yung mga babae ay nagsimula itong magtawanan at paasar na sinabi na may naririnig ba silang boses doon at baka multo lang daw yung naririnig nila. Dahil dito ay lumayo na lang yung babae at tumayo sa isang gilid. Kinagabihan naman, pagka-uwi niya sa kanilang tirahan ay narinig niya ang kanyang nanay at kapatid na nag-uusap sa dining area at proud na proud ang nanay niya sa kanyang kapatid na si Alice dahil nanalo na naman daw ulit ito ng first prize. Payabang naman na sinabi ng kapatid niya na maraming beses naman na siya nananalo. Biglang pinoint ng nanay niya sa kanyang kapatid na hindi siya kagaya ng ate niya. Kaya nandidiring sinabi ng kapatid niya na huwag siyang i-mention ng kanilang nanay sa parehong sentence ng loser niyang ate. Dagdag pa nito na talagang talentless yung ate niya at nung kabataan lang daw ito nagkaroon ng atensyon. Pagpasok ng creepy na babae sa kanyang kwarto, umupo ito sa kanyang higaan at tinitigan ng kanyang shelf. Pinagmasdan niya ang sandamakmak na awards na nakadisplay dito at lumalabas na ang pangalan pala ng creepy na babae na ito ay Koki Yukishiro at isa siyang piano prodigy nung bata pa siya. Habang tinititigan ang kanyang mga awards, bigla niyang naalala ang isang panahon kung saan nasa harapan siya ng spotlight habang pinapanood siya ng isang buong theater hall. Naalala niya din dito kung papaano siya lagi nakakakuha ng first prize sa mga ganitong klaseng competition. Napaisip tuloy siya kung bakit ganito na yung nangyayari sa kanya. Sinimulan niya ring questionin ang kanyang sarili kung saan ba siya nagkamali. Sinubukan niya naman daw gawin ang lahat ng mga kaya niya, kaya bakit siya lang daw ang nakakaranas ng ganitong buhay? Kinuha niya ang kanyang cellphone at matapos ang kaunting pag-iisip ay napagdesisyonan niya ng gamitin ang kanyang katawan para lang maibalik ang pansin ng tao sa kanya na kagaya ng pagpansin sa kanya dati nung nananalo pa siya lagi sa mga piano competitions. Itinapat niya ang kanyang cellphone sa kanyang katawan at kinuhaan niya ito ng litrato para ipost sa social media. Sa sumunod na eksena, meron siyang kinitang lalaki sa isang eskinita ng kanilang school at ipinapakita nun sa kanya ang litrato ng kanyang katawan kaya nanlaki ang mga mata niya sa gulat doon. Ininsist ng lalaki na sa kanyang account ang ipinapakita nito at hindi daw ito maganda dahil habang buhay nang nandyan ang isang digital tattoo. Hindi makapagsalita yung babae dahil dito. Pero sinubukan niyang magmaang-maangan at sinabi na wala siyang alam sa sinasabi ng lalaki. Bigla namang may inabot yung lalaki sa kanya na maliit na blade habang sinasabi na hindi niya ipagkakalat sa iba yung nalaman niya sa ilalim ng isang kondisyon. Kumontra yung babae na hindi nga siya yun, kaya sinabi ng lalaki na kung gayon, sasabihin na lang nito yung nakita niya sa kanyang mga magulang. Wala naman daw pake yung lalaki dito. At wala siyang problema kung tawagan niya man ang mga otoridad at ipaimbestigahan ito maigi. Nabahala na doon yung babae, kaya tinanong na ulit ng lalaki kung ano na yung gagawin niya at papakinggan na daw ba siya nito. Napakunot naman yung noon ng babae habang pinapakinggan siya at bigla tayong napunta sa kasalukuyan kung saan nagtatanong-tanong na sila Ira sa mga classroom kung meron bang mga estudyante dito na pumuntang library during third period. Sumagot yung isang estudyante na nasa klase silang lahat, kaya tinanong naman ni Ira kung meron bang wala sa klase doon kanina na pwedeng pumunta sa bathroom o nurse's office. Tinanong ng estudyante sa mga klase nito kung meron ba, kung saan hindi naman ang mga yon. Bigla namang nagpakita si Momo galing sa chest pocket ni Ira at sinubukan nitong magpapansin, kaya nairita si Ira sa kanya at tinanong kung ano yung ginagawa niya. Sumagot siya na wala namang nakakapansin sa kanya. Habang si Okarun ay sinasabi na mag-ingat siya sa pagkilos. Dahil sa kakulitan niya ay muntika ng malaglag si Momo
Pero buti na lang ay nakahandang sumalo si Okarun at si Aira naman ay sinasabihan siyang magseryoso. Tinanong siya nito kung hindi daw ba ay naaalala niya yung itsura ng babaeng pumunta sa library at kung gayon daw ay hanapin niya na yun. Sumagot si Momo na kapag nakita niya naman yun ay marirecognize niya yun agad dahil may mahaba daw yung buhok na humaharang sa mukha nun. Matapos maghanap ay nagkomento si Aira na mukhang wala din yun sa Class E kaya inaya na sila ni Okarun na tignan yung Class A kung saan sumagot si Momo na wag na dahil hindi niya naman nakikita yung babaeng yun sa Class A. Habang pinapaliwanag na yung tinutukoy niya ay wala naman siyang nakikitang babaeng tinatago yung mukha niya sa klase na yun ay bigla nilang napansin yung creepy na babae sa harapan nila. Nang magkatitigan sila Momo at si Koki ay agad na mabilis na naglakad yun papalabas ng classroom habang sila Momo ay napapasigaw na iyon yung humabol sa kanya na nagpakuha ng atensyon nila Okarun. Sinubukang tumakbo ni Koki sa hallway kaya agad na sumunod sila Aira dito. Sinigawan ni Aira si Gigi na ano ba yung ginagawa nito dahil sumasayaw-sayaw lang ito doon. At sinabi naman ni Momo na habulin nila yung babaeng lumabas. Pinoint ni Okarun na yung babaeng iyon ay yung umatake kay Momo kanina kaya nakuha na niya yung atensyon ni Gigi. Nakasalubong naman nila si Mr. Sanjome at pinagsabihan sila nito na wag tumakbo sa hallway kaya napilitan silang maglakad hanggang sa makarating sila sa palikong hallway. Pagkarating nila doon ay agad na tumakbong muli ang magkakaibigan at napansin ni Aira na pumasok yung babae sa isang mga classroom. Inutusan ni Momo sila Gigi at Vamola na bantayan ang rear door kaya agad na tumakbo ang dalawang iyon papunta doon. Habang si Aira ay sinasabi na wag nilang hayaang makalabas yung babaeng yon sa classroom. Pagkarating nila sa pinto ng silid ay hinawi naman ni Okarun si Aira at sinabi na baka umatake bigla yung babae gamit yung daladala ng kutsilyo kaya paunahin daw siya nitong pumasok. Pagkabukas ni Okarun ng pintuan ng classroom ay sa laking gulat nilang dalawa, wala silang nakitang babae sa loob nun at puro culinary tables lang yung bumungad sa kanila. At ayun na nga, saan kaya napunta yung babaeng yun? Mauhuli na kaya nila ito? Imposible namang bigla na lang yung naglaho in thin air, di ba? O baka tinulungan ito ng boses na nagbigay din sa kanya ng kapangyarihan. Nga pala, sa mga hindi pa updated o gustong ma-refresh sa storya, pwede niyong panoorin ang full arc video sa YouTube channels namin. Pwedeng Tagalog yan o English, kaya check nyo na lang sa link sa baba.